So isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli, welcome po sa ating channel, Ang Lihim na Aral. Anyways guys, pasensyahan nyo na yung background ko. Huwag nyo lang pong pansinin yan. Kasi andito ngayon sa loob ng bahay at kita nyo naman po, sa ngayon wala pa tayong actual na streaming studio na gagamitin. So anyways, as time passes po, siguro mauumpisa na rin po natin ang paggawa niyan o ang kakaroon po natin ng YouTube o yung streaming studio natin. So sige, anyways, antayin nyo po, watch till the end ng video na to at may mga sasabihin po ako, and syempre ang much awaited shoutout para po sa ating mga loyal na taga-suporta. So ito po, ang paksa po natin ngayong araw na ito is all about mga diwata po na sinasamba ng mga babaylan o yung mga hinihinga nila ng tulong o yung mga gabay ng kalikasan, ika nga. So without further ado po, may bibigay po ako sa inyong 5 diwata na sinasamba ng mga babaylan. So idadivulge o idadisect po yan sa inyo isa-isa kung sino sila, ano yung mga kakayanan nila, at saan sila nagmula. Okay, so without further ado, ito na po, simulan na natin. At yun nga po, ang unang nga pong diwata natin ay lalahad sa inyo ngayon o ibibigay sa inyo ngayon is si Inaginid. Kilala po siya sa bandang Visayas at Mindanao bilang diyosa o diwata ng pakikidigma, at the same time diwata din ng panglalason. So si Inaginid po, siya po yung nagturo sa mga babaylan po natin o mga kalahi natin na kung paano gumawa at kumontra ng lason. So ibig sabihin yung knowledge na yun po, galing po sa kanya yun, kasi since during that time ang mga babaylan po is nai-involve talaga sa pakikipaglaban. So si Inaginid po, siya po yung gumagabay dun sa mga mandirigma na yun. At the same time, tinuturuan din siya kung paano gumawa ng mga laso na ilalagay sa dulo ng mga palasok o ng mga arrows nila noong araw. So all in all, utang po nila yon kay Inaginid. So, and yung bright side po ni Inaginid, napakahilig po niya sa mga bata o sa sanggol. Siya po yung nagbabantay sa mga sanggol dati, sa mga tribo. Nagsisneak in po siya dun sa mga kubo. Tapos iuupo siya dyan sa tabi ng bata. Pero hindi po siya nagpapakita as kasi nakakatakot po yung appearance talaga ni Inaginid kapag nasa deity form siya. Nagpapakita siya bilang pusa o maral, ganun. So kaya nga nabansagan ko yan na maral, kasi yan po yung kadalasang ipinapakita niya, yung kanyang side na yun, yung playful side niya. Yan po yung pinakamagandang attribute ni Inaginid, kasi napakahilig po talaga niya sa mga bata. Okay, so next deity natin is si Libulan o ang diwata ng buwan at mga mangingisda. Ito namang si Libulan, siya naman yung may hawak ng o may control sa pagtaas at pagbaba ng tubig, ika nga, o high tide and low tide. Siya din yung hinihinga ng tulong ng ating mga mangingisda bago lumaot for guidance. Aside pa dyan, may kapatid siya na kung tawagin ay si Lidagat. Si Lidagat naman po, siya naman po yung nagbibigay ng magandang ani naman po. Anyway, side story na rin siya. So si Lidagat, bali kapatid siya ni Libulan, na parang magkatuwang silang dalawa sa pagtulong sa mga tao noong araw. In exchange, of course, na sasambahin sila, mag-aalay ang mga tao para sa kanila, para bigyan sila ng magandang ani. So ayun, si Libulan, meron siyang good side na nagpapakita siya sa dalampasigan bilang isang matandang babae. Tapos
namimigay siya ng isda o kahit anong lamang dagat doon po sa mga taong talagang hikahos po o ika nga nung araw. Meron din naman kasi niyan dati nung mga kapanahunan ng ating mga ninuno, may mga tao ding hikahos, yung mga hindi na talaga makapagtrabaho. Yun po yung tinutulungan ng ating ikalawang diwata, si Libulan. So ano yung naitulong niya? Anyway, si Libulan po ang aside sa pagkontrol niya sa pagtaas at pagbaba ng tubig, siya din po yung diwata ng buwan. Siya po yung nagbibigay liwanag sa gabi, syempre kasi buwan nga yung ano niya. Then nakikleanse niya po yung siya po yung hinihinga ng tulong ng ating mga babaylan sa tuwing po maglilinis po ang ating mga babaylan. So yan po si Libulan. Okay, so ang next deity naman po natin is si Magwayen o si Magwayan. Marami po kasing depende po sa dialect. Pero Magwayen po siya, si Magwayen. Diwata ng kamatayan at taga-sundo po siya ng mga namatay. Dinadala niya po yung mga kaluluwa papunta ng sulad o saad. Ang sulad po, kung i-compare natin sa atin po sa term po natin, ang sulad is yun po yung hell, and yung saad, yung promised land, yan po yung balilangit, kung atin pong ihahambing sa mga terms na ginagamit natin ngayon. So ayun, aside sa pagiging diyosa niya ng kamatayan, kasi itong si Libulan, si Magwayen, may kaisa-isa siyang anak na diwata din, si if I'm not mistaken, si Lidagat. So in short, ina ni Libulan at ni Lidagat itong si Magwayen. Si Magwayen po, hindi po siya dati diwata ng kamatayan. Bali, pagkamatay ni Lidagat, nung namatay si Lidagat, pinili niya ang maging diwata ng kamatayan o taga-sundo ng kaluluwa para mapuntahan niya ang anak niya at lagi niyang makita itong si Lidagat doon sa mundo ng mga namatay. So yan po ang dahilan kung bakit naging diwata siya ng kamatayan. And ang good side naman ni Magwayen is aside from being a deity, nagkakatawang tao ito, si Magwayen, in a form of human male o lalaki, at tumutulong sa pakikipagdigma o sa pakikipaglaban. So yan po yung dating pinagtaka ng mga nung panahon ng digmaan sa mga ninuno ko na ikwento lang sa akin ng Lola Goyang. Nagtaka daw sila noon ng time na yon kasi merong lumitaw na hindi nila kilala. Lumitaw po in front of them, hindi nila kilalang tao na tumulong sa kanila noon nung nahuli sila ng mga Hapon. Nahuli po kasi sila Lola Goyang ng mga Hapon noon. And sad to say, ilan po sa mga kaninuno natin ang napaslang doon. Pero eto nga, tumulong ito. May tumulong itong tao na to na hinihinala ni Lola Goyang na si Magwayen. Kasi humingi po siya ng tulong sa deity na yan nung time na yun. Yun po yung kwento sa akin ng Lola Goyang ko. So anyways, dako tayo sa susunod na video. Susunod na video tuloy. Dako tayo sa susunod na deity. So yun, bago po tayo mag-proceed sa next natin na topic, I would like to point out some comments po. Actually, lalagay ko po mamaya yung pangalan niya. Kasi manwa ko po siya, or kababayan ko po siya from Rojas City. Talagang ganda po ng comment niya, na-touch po ako dun sa comment niya. So nag-personal message po siya sa akin. So mamaya ilalagay po natin yung pangalan niya dyan. Special shoutout sa iyo, kaibigan.
Salamat sa suporta, and hindi ko muna babanggitin yung pangalan mo. So anyways, baka sakali lang na makabalik kami dyan at magkikita tayo. Okay, so okay, let's go, proceed sa next topic natin. So ang susunod po natin na featured deity is si Lindayag, o Lindayag sa term na Bisaya, at kinikilala din po siya sa bandang Luzon na si Makiling, si Mariang Makiling nga. Some says na nananahan po siya dun sa bundok ng Makiling. Yung Mount Makiling po kasi, yan po yata yung nagdi-divide. Correct me if I'm wrong, yan po yata yung nagdi-divide ng dalawang provinces ng Batangas at Laguna. Opo, correct me if I'm wrong, kasi hindi rin po ako sigurado dyan. There are some speculations na dyan po siya nakatira, and yung kadalasan po yung mga naghahanap sa kanya inililigaw niya, o hindi po siya nagpapakita basta-basta, ililigaw niya po yan. So ano po ba ang kakayanan nitong si Lindayag po? Pasensya na po kayo, saglit lang, may ayusin lang. Yan, okay na. So ito namang si Lindayag o si Makiling, siya po yung diwata ng kagubatan o tagapangalaga ng kalikasan. So dito po talaga humuhugot, o dito po talaga nananampalataya o nagdarasal yung mga babaylan dati para humingi ng lakas at patnubay sa kanya. So in short, siya po yung gabay ng halos lahat ng mga babaylan. Mga tinawag na babaylan, si Lindayag po talaga ang pinakagabay nila. Okay, so proceed po tayo sa next video. Proceed tayo sa next nating deity, o sa pinakalast po natin na deity. Siya po yung pinaka na feature po siya sa kwento natin. Nagbabasbas po siya ng kakaibang uri ng kapangyarihan dun po sa mga pinili niya. So I hope kilala nyo siya. I know na kilala nyo siya. So if kilala nyo po siya, comment down below kung sino to. Okay, last and final natin na diwata, at ang pinakamalakas sa kanilang lahat, pinakakinakatakutan ng kahit na anong elemento, kahit na nga po kaming mga kahit na nga po mga babaylan, kinakatakutan po siya. So eto na po, hindi ko na po patagalin. Siya po si Apo Lakay. Si Apo Lakay o Apo Laki, sa bandang Luzon. Siya po ang diwata o Diyos ng digmaan. Hindi po siya basta-basta. Dalawa po ang anyo ni Apo Lakay. Ang ipapakita po natin mamaya, o yung pinakita ko pong picture, is yung anyong tao niya, illustrated ng isang magaling na artist po. So kudos sa iyo, sir. Good job sa pag-illustrate sa ating mahal na Apo Lakay. So si Apo Lakay po ang pinakatakutan ng lahat ng elemento, mapatao, mapaengkanto, o kahit mapademonyo. Kinakatakutan po siya dahil po sa taglay niyang dalawang gintong kampilan. Ang dalawang gintong kampilan na yan po ay pinanday mula pa sa kalangitan according sa ating legend, no. May anak, ang ama ni Apo Lakay ay isang bathalang panday na siya pong pumanday ng dalawang gintong kampilan na ito. So binabasbas niya po ito sa mga pinili niya. Isa pong uri ng dasal o chant ang ibibigay niya sa taong napili niya para gamitin ito sa pakikipaglaban. So opo, tama po kayo if you had listened to our story, which is ang
kanlungan ng kalikasan, nagamit po natin siya dito. So, ayun. So, I know may idea na kayo kung ano po yun at kung paano po yung ginamit. Ano po. So, hindi na po natin yan i-diverge dito kasi magiging redundant po tayo. Okay. So, bonus po. Bonus na, bonus deity natin. Si Apo Adlaw o si Adlaw. Kapatid po siya ni Apo Lakay. Si Apo Lakay po, ang Diyos ng digmaan. Si Apo Adlaw naman, o mas kilala sa Kabisayaan bilang si Apo Gadang, siya naman po ang Diyos ng araw. Siya po yung may hawak ng kapangyarihan ng araw at lahat ng bagay na lumilikha ng liwanag at nagbibigay init. So, ito rin po, isa rin po ito sa mga kinakatakutan ng lahat ng elemento. Kasi kahit hating gabi po, according to the legends, according po sa mga kwento sa atin ng mga ninuno natin, kahit gabi, pag alam mong usalin yung orasyon ng kapangyarihan ni Apo Adlaw, ay gagawin nitong araw. Yan po ang pinakamatinding bendisyon na ibinigay po sa mga babaylan. So anyways, paano natin nakukuha yun? Actually, ang nakakuha lang po nun is yung mga bunggaitan kung tawagin, o yung mga matataas na uri. Excuse me, pasensya na po kayo, pa maya po tayo ng clear throat. Okay, so sila po yung mga matataas na uri ng mga babaylan na tinawag at talagang ifinokus yung buong buhay nila sa pangangalaga at pagprotekta ng sangkatauhan at ng kalikasan po. So ayun, so I hope may natutunan po kayo Yun, so I hope may natutunan po kayo dun sa ating mga featured na diwata. And as I have said, abang-abang lang po kasi po nagpapanday o papanday pa po tayo ngayon ng mga narrated stories natin. So any moment from now, o maybe sa awa ng Diyos, kapag kasinipag po tayo, tanang sisipagan po natin para po sa inyo to. So pag sinipag po tayo, tsaka yung editor po natin na si Pox, gagawan na po natin ng paraan yan para mailathala at mailagay po natin dito sa content, o isa sa mga contents natin, o magiging main content po natin yan. And again po, iniimbitahan po namin kayo na magpadala ng mga true stories ninyo about mga kababalaghan. Ibibigay ko po sa inyo yung email kung saan nyo po pwedeng isend yung story na yon, and kami na pong bahala mag-edit nun at ilalagay po natin yon sa ating channel. Ikikwento po natin yan sa ating channel. So again, so andito na po yung pinakaabangan ng lahat. Much awaited shoutout po sa ating mga loyal na tagapakinig. Ano po, yun, so susunod po dito sa video na to, patapos na rin po naman ako. So bago po tayo matapos, habilinan ko po muli kayo at palagi ko pong ipaalala sa inyo to. Palaging ibibigay ko po sa inyo tong paalala na to, as much as possible po ha. Tandaan niyo po ito kasi ito po yung pinakamabisang paraan. So again, ito po yung pinakamabisang paraan para po masolve natin yung mga conflicts natin. Ano po, wala pong mabigat na problema ang hindi po nadadala sa magandang usapan. So bakit po lagi kong sinasabi yan? Kasi lahat po ng bagay pwede naman pong pag-usapan. Ibabalang po natin yung pride natin. So again po, ibabalang po natin yung pride natin. Wala pong mawawala sa atin po. Makipagkasunduan po tayo, makipag-usap po tayo. Subukan po natin lagi makipag-usap kasi malay nyo po, yung mga taong kumakalaban sa inyo, maging mabuti yung kaibigan. So yun po yung pinakamaganda dun. Lagi po nating tatandaan na sa isip po natin palagi yan. Pag-usapan po muna natin lahat ng bagay bago po tayo gumawa ng action.
So muli po, salamat sa pagsubaybay, salamat sa pagsuporta. So again, marami pong salamat sa pagsuporta at pagtangkilik sa ating mga kwento. And huwag po natin kakalimutan palagi yung mga aral po na napupulot natin sa bawat kwento na naririnig natin o sa bawat content na inilalagay natin dito sa ating channel. Kasi hindi lang po yan para ma-amaze kayo eh. Inilagay po natin yan o binigyan po nating daan para ma-broadcast yan, para po mabigyan din kayo ng mga aral na mapagkukunan po ninyo ng basis sa pang-araw-araw nating gawain at pakikipagsalamuha sa iba. So once again po, maraming salamat and pagpalain po kayo ng Diyos Ama. Muli-muli po, ito po ang lihim na aral.